Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Philippine Forum. Headline, Trillanes binansagang modern hero matapos ibunyag ang umano'y kontrobersya ng pamilya Duterte. Sa gitna ng umiinit na usaping pampolitika, muling naging sentro ng atensyon si Antonio Trillanes IV matapos siyang bansagan ng Kakamping Group bilang isang modern hero na kasalukuyang henerasyon. Ito ay kaugnay sa kanyang mga pahayag at umano'y pagbubunyag ng mga issue na kinasasangkutan ng pamilya Duterte. Ayon sa mga taga-suporta, ang patuloy na pagsasalita ni Trillanes laban sa mga aligasyon ng katiwalian at iba pang kontrobersya ay nagpapakita ng kanyang paninindigan para sa transparency at accountability sa gobyerno. Para sa kanila, ang ganitong uri ng aksyon ay sumasailalim ng katapangan na inaasahan mula sa mga lider na handang ilantad ang katotohanan kahit pa ito'y laban sa makapangyarihang personalidad. Kabilang sa mga nabanggit sa kanyang payag ay ang ilang paratang na umano'y may kinalaman sa mga miyembro ng pamilya Duterte, kabilang si Rodrigo Duterte at Sara Duterte. Gayunpaman, nanatiling usapin ng debate ang mga aligasyong ito at wala pang pinal na desisyon mula sa kinaukulang ahensya hinggil sa naturang mga paratang. Samantala, mariing pinabulanan ng kampo ng mga Duterte ang mga akusasyon na kanilang tinawag na bahagi lamang ng politikal na paninira. Iginit din nila na handa silang harapin ang anumang investigasyon upang linisin ang kanilang pangalan. Sa kabila ng magkakaibang pananaw, malinaw na patuloy ang pagkahati-hati ng opinyon ng publiko. Para sa ilan, si Trillanes ay simbolo ng katapangan at katotohanan. Para naman sa iba, siya ay isang kontrobersyal na personalidad na may sariling motibo. Sa huli, ang pagtingin kung siya nga ba ay isang modern hero ay nakasalalay pa rin sa perspektibo ng bawat Pilipino. Isang paalala na sa larangan ng politika, ang katotohanan ay madalas sinusuri sa iba't ibang anggulo. Okay, ganda ng post na ito you know. Grabe, a bold voice and hero of today's generation. Well, expected yan sa mga kakamping. Tuwan-tuwa sila sa ginagawa ni Trillanes ngayon. Kasi gustong-gusto ng kakamping na manalo ang manok nila sa 2028 para makabalik sila sa poder. Yan ang goal ng mga kakamping. Ang tinik sa lalamunan ng kakamping ay si BP Sara. Lalo na ngayon, may malaking bad news para sa kanila dahil nagsalita na si Madam Leni Robredo na sure na ako, sabi niya, hindi ako tatakbo sa national election sa 2028. Etong si Trillanes, dismayado ngayon. Dahil bago nagsalita si Madam Leni, nanawagan siya kay Leni na magsalita, klaruhin ano ang kanyang plano sa 2028. So ngayon, nagsalita na si Madam Leni, and I believe in her, na mas maganda na mag-focus muna siya sa Naga dahil yung 3 years na term niya as mayor ngayon, nagsisimula pa lang yan. Kung sa laro ng softball o baseball, nakaano pa lang yan. Nasa first base pa lang. So tama yung desisyon ni Madam Leni na mag-focus siya sa Naga para maramdaman ng taga-Naga yung leadership
change o yung pagbabago ng buhay sa Naga. Kaya wala na. Yung malakas nilang kandidato, nawala na. Kaya nagsalita si Senator Kiki Pangilinan na he respects the decision of Madam Lenny but he disagrees. Ay, nire-respeto niya, kaya lang, hindi sana dapat. So sino na ngayon ang pambato ng kakamping? Mamili na lang sila kay Risa at kay Bam Aquino. Sa latest survey, ang baba ng ratings. Yung WR survey hindi yung ibang survey yan. May mga lumalabas na survey, Okta Research. Hindi ako naniniwala sa Okta Research. Hindi siya credible. So, ang mga credible survey groups is WR Numero, Publicus Asia, Pulse Asia, at saka SWS. Yan. So, si VP Sara, 35.9. Si Bam Aquino, nasa 3% lang ata. Lalo na si Risa, 0.7%. Paano pa sila mananalo? Wala na. Kaya good luck mga kakamping. Sige lang, karapatan nyo lang, i-declare nyo na modern hero si Trillanes. Kami naman, ang aming hero, mga Duterte. Tatay Digong, the most loved president, the best president we ever had. And then by 2028, uupo ang aming VP Inday Sara. Siya ang pag-asa. Siya, kaming mga DDS, ang deklarasyon naman namin is modern day hero, walang iba. Inday Sara Duterte. So, good luck sa 2028. Galingan ninyo mga kakamping. Sana makapili kayo ng malakas na pambato ninyo na pwede niyang talunin ang aming modern day hero, Inday Sara Duterte. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Karon mao na ni ang atop sa natagaan na mo og giro nga mga silupin lang in town. O kini ang iyang atop nga yero nga lata na gyud kaayo. Nga dagko na kayo og buslot. Makita gyud nato nga dako na gyud siya og mga buslot tungod sa gidugayon na nga ilang mga atop. Og karon mo pod ni ang yero nga among ginahatag sa mong gitaba nga ilang iatop karon. Ini diasin ka. Dami ni. Balon dai dini. Buyudan o diyan. Ug karon naman na gyud sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. So na pulihan na gyud tong ilang mga atop ganina. Sa naghatag og sin og salamat pod sa Ginoo nga dili na sad mi maulanan kay natagaan nami og sin. So pila na dayto ka tuig ang inyong atop nga gaulanan na og mga buslot na? 13 na ka tuig ang among atop. So 13 na ka tuig. So dugay na gyud. Oo.
Oo. So salamat kaayo. Salamat sad